delivering quality education, expanding access to learning, serving learners' learning needs, tackling challenges of the present time, supporting every learner's dream, reaching young Tagomeños where they are today. From the music capital of the Philippines, advancing in the challenge of distance learning. Bringing you quality education straight to your home. Plug yourself in. This is DepEd TV. Tara na! Of the Philippines Division of Tagum City, following the lead of DepEd Sulong Educalidad. Let your dreams take flight with the official television-based instruction of La Filipina National High School, the Salida La Filipina TV. Salida La Filipina, ang iyong pangarap ay kikislap. Salida La Filipina, ang kaunungan ay magkakuntat. Salida La Filipina, edukasyon, abot kamay. Salida La Filipina, ang tatakay sa tagumpay. Mga kabataan, huwag panghinaan. Salida La Filipina ay bigyan daan. Ito ay magbibigay ng kaalaman. TV naman ngayon ang inyong paaralan. Mahirap man ang inyong sitwasyon. Tayo ay magtulungan para sa edukasyon. Bawat isa ay mayroong misyon. Matutong mabuti, maging inspirasyon. Salida La Filipina, ang iyong pangarap ay kikislap. Salida La Filipina, ang karunungan ay makakantat. Salida La Filipina, ang edukasyon, abot kamay. Salida La Filipina, ang gagabay sa tagumpay. Ay, 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 ay. Magandang araw mga bata! Ako si Ginoong Ramil, ang inyong guro sa araw na ito na maghahatid sa inyo ng mga panibagong kaalamang tiyak kong kapupulutan ninyo ng aral. Sasabayan ko kayo sa isang paglalakbay sa inyong tahanan dito sa ating Salida La Filipina TV. Halina't manood, matuto at maging produktibo. Handa na ba kayo? Oops! Teka muna, huwag niyong kalimutan ang mga module para sa ating talakayan. Ito ang unang module para sa ikapitong baitang na may pamagat na Kwentong Bayan ng Maguindanao, ang Pilosopo. Pero bago tayo dumako sa ating kwento, ay alamin muna natin ang ating mga layunin. Pagkatapos ng ating talakayan, ang mga mag-aaral ay inaasahang una, nakapaghihinuha sa kaugalian at kalagayang palipunan ng lugar na pinagmulan ng kwentong bayan batay sa mga nangyayari
at usapan ng mga tauhan. Ang layunin ito ay hango sa MELCs o Most Essential Learning Competencies. Pangalawa, nakikilala ang mga tauhan at katangian sa kwentong bayang ang pilosopo. Pangatlo, napahahalagahan ang mga aral na napulot sa kwento. Ano kaya ang kalagayang panlipunan na alam mo sa Mindanao noon hanggang sa kasalukuyan? Alam mo ba na ang Mindanao na tinaguri ang lupang pangako o land of promise mula sa pool ay maituturing na rin isang lost paradise? Bagamat ito ay pangalawa sa 3 malalaking isla na bumubuo sa Pilipinas, bihirang bisitahin ng bagyo at maliban dito, busog sa likas na yaman at pangunahing produkto, maging sa agrikultura at industriya. Bukod pa rito, ang Mindanao rin ay hitik sa mga kamangha-manghang panitikan gaya ng kwentong bayan, pabula, parabula, epiko, nobela, at marami pang iba. Ngayon, gusto niyo bang manood ng isang kwentong bayan ng Maguindanao? Pero bago iyan ay magkakaroon muna tayo ng isang gawain. Sasagutin niyo ang paghawa ng sagabal para sa paghahanda tungo sa ating aralin. Halina't gawin natin! Narito ang ating mga panuto. Batay sa mga nakasunod-guhit na mga salita sa pangungusap, tukuyin ang mga kasing kahulugan nito. Makikita ang mga sagot mula sa pagpipilian na makikita sa screen ng inyong telebisyon. Bibigyan lamang kayo ng 5 segundo upang sagutin ang mga tanong. Kapag narinig nyo ang tunog na ito, ibig sabihin tapos na ang 5 segundo. Halimbawa, ang mga Mindanaoan ay likas na matatapang sa labanan kaya bahag ang buntot ng mga kalaban. Ano kaya ang kasing kahulugan ng bahag na buntot? A. Malaman. B. Nangyayari. C. Nagpalingon-lingon sa paligid. At D. Matatakutin. Tama! Ang kasing kahulugan ng salitang bahag ang buntot ay matatakutin. Titik D. Ngayon ay simulan na natin ang gawain. Ito ang ating unang bilang. Una, lumingalinga si Abel at nakita niya ang kaldero na may nilagang bato habang nakatutok naman si Subekat sa kanya. Ano kaya ang sagot? A. Malaman. B. Nangyayari. C. Nagpalingon-lingon sa paligid. At D. Matatakutin. Magaling! Ang kasing kahulugan ng salitang lumingalinga ay nagpalingon-lingon sa paligid. Titik C. Pangalawang bilang. Kinakailangang matanto ng mga mag-aaral ang pagbabago na magaganap sa kasalukuyan nang sa gayon, hindi sila maging mangmang sa katotohanan. Ano kaya ang sagot? A. Malaman. B. Nangyayari. C. Nagpalingon-lingon sa paligid. At D. Matatakutin. Tumpak! Ang kasing kahulugan ng salitang matanto ay malaman. Titik A. Pangatlong bilang. Umiiral pa rin ang pagkakaisa sa Mindanao sa kabila ng unti-unting pagkawala ng kultura at tradisyon dala ng modernisasyon. Ano kaya ang sagot? A. Malaman. B. Nangyayari. C. Nagpalingon-lingon sa paligid. At D. Matatakutin.
Napakagaling! Ang kasing kahulugan ng salitang umiiral ay titik B, nangyayari. Napakahusay ninyo sa inyong gawain. Ngayon ay dadako na tayo sa aralin natin kung saan kayo ay makikinig sa isang kwentong bayan ng Maguindanao, ang Pilosopo. Halina't panoorin natin! Ang Pilosopo. Noon ay may isang bayan na pinamumunuan ni Abed na ang mga taong naninirahan ay natatakot na masuway ang kanilang mga umiiral na batas. Tandaan ninyo, palagi kayong sumunod sa mga batas. Isang araw sa paglalakad ni Abed upang tiyaking may makakain ang kanyang mga tauhan, ay napansin siya ni Subikat na nakaisip ng paraan upang siya ay kaawaan. Alam ko na, magluluto ako ng bato. Kawawang nilalang, magpunta ka bukas at kunin ang parte mong pagkain. Kinabukasan, nang ang mga tao ay nagdasal ng dubor o pantanghaling dasal, sino ang wala? Si Subikat po. Kung gayon, bukas ay aalis tayo upang humanap ng lupa dahil kakaunti na lamang ang lupang nakalaan para sa susunod na henerasyon. Opo. Kahit hindi sumama sa pagdarasal ay pinayagan ni Abed na sumama si Subikat sa paghahanap ng lupa. Sundin ninyo ang aking mga habilin. Bago tayo umalis, magdala kayo ng bato na tama lamang para sa inyo. Subalit ang dinala ni Subikat ay sinlaki lang ng kanyang daliri. Nang mapagod sila sa paglalakbay, sila ay nagdasal at nagpahinga. Hindi pa rin sumali si Subikat. Matapos magdasal, binuksan nila ang kanilang mga baon at ang mga bato ay naging tinapay. Si Subikat, na ang dala lamang ay sinlaki ng hinlalaki, ay nagutom dahil sa maliit niyang tinapay. Nagpatuloy sila sa paglalakbay. Sumunod na hinabili ni Abed, magdala sila ng maliit lamang na bato. Sa pag-aakalang magiging tinapay itong muli, luminga-linga si Subikat at naghanap ng malaking bato. Nang makarating na sila sa pupuntahan, ipinahagis ni Abed ang mga bato at kung saan ito napunta ay yun din ang lawak ng lupang kanilang matatamo. Samantalang si Subikat ay hindi maihagis ang kanyang napakalaking bato. Gabilao lamang ang nakuha niyang lupa. Sinabi ni Abed na ito ay bunga ng hindi niya pagsunod sa patakaran at ahli tuntunin. Mga bata, nagustuhan niyo ba ang kwento? Ating napag-alaman na si Subikat, isa sa mga pangunahing tauhan, ay hindi sumusunod sa utos ni Abed. Kaya mga bata, palaging ikintal sa ating isipan, tumalimang lagi sa tagubilin patakaran, maiiwas ka na sa kapahamakan, magkakaroon ka pa ng magandang kinabukasan. Sa puntong ito, ay sasagutin nyo naman ang sumusunod na tanong sa pamamagitan ng pagkilala mo sa mga tauhan. Ilagay sa mga bulaklak ang tauhan at ang kanilang mga katangian, positibo man o negatibo. Ang sagot ay makikita mo sa plural. Sino-sino ang mga tauhan? Ano ang kanilang katangian? Unahin natin si Abed. Anong katangian mayroon si Pinunong Abed? Masunurin? Mapagbigay? O matigas ang ulo? Ayan! Magaling! Si Abed ay mapagbigay. Binibigyan niya ng tulong ang mga taong mahihirap. Kasunod, si Subikat. Anong katangian mayroon si Subikat? Masunurin? Mapagbigay? O matigas ang ulo? Mahusay! Matigas ang ulo! Dahil hindi niya sinusunod ang mga utos ng Pinunong Abed. Hayang tuloy, sinlaki lamang ng bilao
ang nakuhang lupa ni Subekat. Ikatlo, mamamayan. Anong katanian mayroon ang mamamayan? Masunurin, mapagbigay, o matigas ang ulo? Magaling! Masunurin! Sinusunod ng mga mamamayan ang utos ng pinunong Abed dahil takot silang sumuway sa umiiral na batas. Sobrang galing ninyo! Dahil naintindihan ninyo ang ating talakayan, ay dadako tayo sa ating panapos na gawain sa araw na ito. Tukuyin ninyo ang letra ng tamang sagot sa bawat tanong. Mayroon lamang kayong 5 segundo para sa pagsagot. Kapag narinig ninyo ang tunog na ito, ibig sabihin tapos na ang 5 segundo. Naintindihan nyo ba? Kaya naman, simulan na natin! Una, sino kaya ang tinutukoy na ang pilosopo sa kwentong bayan? A. Abed, B. Claribel, C. Subekat, o D. Zikat? Magaling! Ang tamang sagot ay letrang C. Subekat. Pangalawa, ano ang ginagawa ni Abed at ng kanyang mga tauhan tuwing umaga na hindi nakasama si Subekat? A. Nagdarasal, B. Nagsasayawan, C. Naghahapunan, o D. Nagluluto? Magaling! Ang tamang sagot ay letrang A. Nagdarasal. Pangatlo, maaari bang mangyari sa totoong buhay ang nangyari kay Subekat na naging pagkain ang bato na kanyang dinala? A. Oo, sapagkat ang kwento ay makatotohanan. B. Oo, sapagkat ang kwentong bayan ay nangyayari sa totoong buhay. C. Hindi, dahil ang kwento ay hindi makatotohanan. O D. Hindi, dahil ang kwentong bayan ay naglalahad ng mahiwagang bagay. Magaling! Ang tamang sagot ay letrang D. Hindi, dahil ang kwentong bayan ay naglalahad ng mahiwagang bagay. Napakahusay na nagawa ninyo ng maayos ang ating gawain. Nagagalak ako na natuto kayo't natuwa mga bata. Muli, ako ang inyong guro, Ginoong Ramil. Kasama ninyo sa pagtalakay, paglalakbay, at paghahatid sa inyo ng bagong aral at kaalaman. Dito sa ating Salida La Filipina TV. Ang kaalaman ang sandata mo sa kinabukasan. Magandang araw! Salida ng Pilipina, ang iyong pangarap ay kikislap. Salida ng Pilipina, ang kaunungan ay magkakamtan. Salida ng Pilipina, edukasyon, abot kamay. Salida ng Pilipina,